Hello mga kababayan. So guys, sinatulan na ng Sandigan Bayan 7th Division ang dating mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista at ang kanyang city administrator na si Aldrin Cunha. Ang kaso kasi dun sa paglabag sa anti-graft law. So siya at saka si Cunha ay hinatulan na mabilanggo ng hindi bababa sa 6 na taon at saka 1 buwan hanggang 10 taon. Alam nyo guys, kasi itong kaso na to, meron ako ditong video ng tungkol dito sa kaso na to nung blinag ko to 2023 May. So kung May 2023 ko to blinag, tapos nag-plead ng not guilty si Herbert, ede lagpas 1 taon mga 1 year and 8 months bago nga lumabas yung desisyon na Sandigan Bayan na guilty sila ni Aldrin Cunha sa kasong graft. So guys, nag-ugat kasi to dun sa pagbayad nila ng buo kahit hindi pa tapos talaga yung kontrata sa online occupational permitting and tracking system. Kasi ito guys, ang kaya siguro inakusahan ng graft to kasi hindi pa tapos, binayaran na ng buo. Tapos guys, ang nung ginawa to, walang approval nung Sangguniang Panlunsod. Yung 'di ba yung Sangguniang Panlunsod guys, yung mga yung mga konsehal. Tapos ang pinuno nito yung vice mayor. So kumbaga man walang approval noon. So ang mangyayari kasi guys, dahil binayaran ng buo, 'di ba? Nang hindi pa tapos, ang iisipin, bakit binayaran ng buo hindi pa nga tapos, 'di ba? At saka ginawa to 2 days bago siya umalis na bilang mayor o bago siya bumaba bilang mayor ng Quezon City. Doon to binayaran. So, ang magiging katanungan kasi, bakit madalian yung pagbabayad, 2 days na lang aalis na siya o bababa na siya bilang mayor ng Quezon City. Bakit ka nagmamadaling bayaran to tapos hindi pa tapos, tapos 2 days na lang naman bababa ka na sa pwesto? Bakit hindi na lang hayaan na yung susunod na administrasyon ang mamahala dito kung talaga naman na ang sabi nga ng abogado wala naman daw napakinabangan ni isang kusing si Herbert. So ba't kailangan magmadali, di ba? At ang pinag-uusapan kasi dito 32.1 million. So guys, ang nangyari talaga, pagdududahan mo na talagang hindi mo maiaalis sa isip mo na kahit paano nakinabang dito si Herbert. Kasi kung di ka nakinabang dito, ano ba pakialam mo dito? Kung ni isang kusing wala ka namang habol dito. Bakit yung minadali, tapos yun naman pala, hindi naman pala to aprobado nung Sangguniang Panlunsod, di ba? So, ibig sabihin ko, ito yung sinasabi na walang ibang nagpapahamak sa atin. Ito example to kundi mga sarili natin, di ba? Kasi guys, sa totoo lang, walang sino mang hindi maniniwala, walang sino man ang maniniwala pala, sorry. Walang sino man ang maniniwala na hindi nakinabang dito si Herbert. Kasi, alam nyo guys, para pumasok ka sa isang transaksyon na pinuli paid mo na samantalang hindi pa talaga tapos yung proyekto. Ang full payment dapat yan guys, binibigay yan pagka talagang tapos na yung pinapatrabaho mo, di ba? Tapos na yung proyekto, saka mo ibibigay yung full payment para ibig sabihin natanggap mo naman yung serbisyo. So it's time naman na bigay mo naman yung para dun sa gumawa, di ba? Yung kabayaran nila. So doon mo lang bubuin yung bayad pagka nakumpleto na yung serbisyo. So guys, dito
nakakapanghinayang, no? Kasi kumbaga man, dati pa, bata pa si Herbert, ang alam ko, ano na yan, nagsimula na yan sa Kabataang Barangay. Dati pa kay Amy Marcos, may ganun si Amy Marcos dati, Kabataang Barangay. Tapos yung tinahak niyang landas sa politika talaga. Ang ano kasi dito, hindi na siya papayagan na yung humawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin, perpetual disqualified na siya. Perpetually disqualified na siya. So, kumbaga man, hindi na talaga siya makakatakbo. Kaya nga, ayun lang guys, nanghihinayang ako. Pero, pansamantala, merong probational liberty, itong si Herbert at saka itong si Cunha, kasi ia-appeal lang nga daw nila syempre to. So, until na maging final na yung judgment, doon pa lang syempre, maisasakatuparan ko to kung ito nga yung final judgment, di ba? Na guilty sila sa kasong graft ng kanyang city administrator na si Aldrin Cunha. So, ayun na guys, dito na lang ako and blessings everyone. Bye!